Groupings experience. Zap kaibigan, siguro naman lahat sa inyo naranasan na mag-grouping sa school. Actually, elementary days pa lang natin naranasan na natin mag-groupings. Naalala ko ito pa yung panahong masaya pa mag-groupings eh. Dahil ito yung tipo ng groupings na madali pa lang yung pinapagawa ng mga teacher nyo. Naalala ko pa nga nun dati pinag-groupings kami ng teacher namin sa MAPE para lang mag-drawing ng bahay. Wow, very good. Pero simula nung mag-high school na, dito na ako nagsawang mag-groupings. Yung tipong palagi na lang kayo nag-groupings. Bago pumasok sa school, groupings muna. At habang nasa school, groupings pa din. At higit pa dyan, ay yung pagtapos yung pumasok, ay mag-groupings pa din kayo. Ayoko na mag-groupings! Okay, tanggal ka na, wala kang grade. So, mabalik tayo sa kwento. Siyempre, tuwing groupings, yung lagi yung tagpuan ay sa 7-Eleven. At ang malupit pa dyan ay yung pagdating mo dun ay wala pa yung mga kagrupo mo. Asa na sila? Alas 8 usapan na. 8:30 na wala pa din sila. Kaya ikaw naman ay magmumukhang tanga at tutunga nga dun mag-isa habang hinihintay yung mga kaklase mong late. Bad trip, di ba? Sa groupings ka rin makaka-encounter ng iba't ibang uri ng kagrupo. Siyempre, yung una dyan ay yung the leader. Ito yung tumatayong pinaka-boss ng isang grupo dahil sumusunod sa kanya lahat ng member niya. Siya din yung kadalasang gumagawa lahat ng activity dahil walang kwenta lahat ng kagrupo niya. Mga kaklase, hindi niya na ata tayo kailangan. Mga walang kwenta. Itong sunod na klase naman ng kagrupo ay yung the secretary. Ito yung kagrupo nyo na maganda magsulat. Siya din yung kadalasang kanang kamay ng leader dahil siya palagi yung tagasulat ng mga sinasabi ng leader. Itong pangatlong klase naman ng kagrupo ay yung the designer. Siya yung kagrupo nyo na na-assign para mag-design ng visual aids nyo. Yung tipong pupunuin niya talaga ng design yung gilid ng Manila paper nyo para gumanda. Sunod na uri ng kagrupo naman ay yung the rich kid. Ito yung klase ng kagrupo na willing maglabas ng maraming pera para sa grupo nyo. May reporting pala tayo mamaya. Sino bibili ng Manila paper? Ako na bibili. Sige, sino naman bibili ng pentel pen? Ako na din. Salamat. O sino naman bibili ng pang-design? Ako na din. Okay, sino naman magre-report? Kayo na. Panglimang klase ng kagrupo naman ay yung walang ambag. Ito yung tipo ng kagrupo na hindi nagpa-participate sa paggawa ng reporting nyo. At ang malupit pa dyan ay yung napakakuripot niya sa ambagan. Ba't piso lang to? Wala na akong pera eh. Sa'yo na ang piso mo. Aray. Sunod na klase ng kagrupo naman ay yung the scammer. Ito yung tipo ng kagrupo na maniningil na nga lang ng ambag ay may tubo pa. Kayo na yun, ambag mo daw sabi ni leader. Ito na. Ba't 5 lang to? 15 ambagan natin. 15 ba? Sabi kasi ni leader kanina 5 lang eh. Baka na mali lang pagkakadinig mo. 15 ambagan natin. Ganun ba? Sige, eto na. Salamat, bibigay ko na to kay leader. Leader, ito na ang bag ni K9 oh. Okay, akin na. Hehe, instant money. Pero guys, huwag kayong gagaya sa ganun ha, masamamang lamang sa kapwa. Bago pala tayo matapos, gusto ko lang sabihin na gumawa na ako ng Instagram account. Follow nyo ako sa Instagram ko, K_9_animation. Shoutout din pala sa mga pet malu nating kaibigan dyan. Road to 200,000 subscribers na tayo mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. See you sa next video. Okay, bye.